Hello po, ito po si Pastor Charlie mula sa Redeemer Baptist Church. Una sa lahat ay nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sa kanyang mga biyaya at pag-iingat sa atin. At sana kayong lahat dyan sa Romania ay nasa mabuting kalagayan. Ngayon ang ating pag-uusapan ay yung salita na sinasabi sa Ephesians 2:8 and 9. Tapos, i-connect natin yung sa Romans 10:17 na pinag-usapan natin noong karaan at doon din sa Lucas 24 sa muling pagbuhay ni Jesus upang maipakita natin ang kabuuan ng mabuting balita kung paano tayo naliligtas, paano dumarating ang pananampalataya at ano ang pundasyon ng ating pag-asa. So Ephesians 2:8 and 9 sabi, "For by grace you have been saved through faith, but not that of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast." Sa Tagalog po, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ang makapagmalaki. Di ba? Napakaliwanag po niya. So, ang kaligtasan po ay sa biyaya ng Diyos. Ito'y kaloob, regalo, hindi reward o gantimpala. At sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pagtitiwala, hindi sa ating sarili pagsisikap. At tayo din ay maligtas, hindi galing sa ating sarili. Hindi natin ito pinaghirapan. Biyaya lang ito ng Diyos. At tapos, hindi mula sa ating gawa. Kahit gaano tayo kabait, yun ay hindi po sapat. Wala tayong magagawa na makapagliligtas sa atin. Para hindi tayo makapagmalaki. At dahil doon ay ang Diyos lamang ang dapat papurihan. Yun po sinasabi niyang salita sa Ephesians 2:9. Pero kaya na pinag-usapan natin na nakaraan, saan nagmumula ang pananampalataya? At kanino tayo dapat sumampalataya? Yun ang katanungan, di po ba? Sa Romans 10:17 na pag-usapan natin na, "So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God." Kaya nga, sa Tagalog, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ano po ba yung connection niyan? Gaya ng nabanggit natin na nakaraan, hindi likas sa atin ang pananampalataya. Ito ay dumarating lamang kapag narinig natin ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Kaya nga kung tayo maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, kailangan marinig muna natin ang mensahe ng Ebanghelyo. Yung po tinatawag na magandang balita. At ang sentro ng mensaheng ito ay, gaya ng pinag-usapan natin noong nakaraan, ay yung krus at ang muling pagkabuhay. At ito ay hindi natin inimbento, ito ay naayon din sa salita ng Diyos sa Lucas 24, verses 6 and 7, na nagsasabi, wala siya rito, yung tinutukoy yung libingan. Siya ay muling nabuhay. Alalahanin ninyo kung paano niya sinabi sa inyo na ang anak ng tao ay bibigay sa mga makasalanang tao. Ipapako sa krus at sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Yan po ang mabuting balita na dapat nating marinig. Na si Jesus ay namatay para sa ating makasalanan. At siya ay muling nabuhay. At yun po ang muling pagkabuhay ni Kristo ang katunayan ng kanyang pagkadiyos. Yan po ang kumpirmasyon ng tagumpay. Tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. At yan din po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Kaya kung pagsasama-samahin po natin, Ephesians 2:8 and 9, ang kaligtasan ay biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga gawa. Tsaka yung Romans 10:17, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sinasabi nga yung Ebanghelyo, yung mabuting balita po. At tapos nga sa Lucas 24, at 6 and 7, na ang muling pagkabuhay ni Jesus ang sentro ng Ebanghelyo at patunay na siya ang tunay na kapagligtas. Kaya nga po, kung wala tayong muling pagbubuhay,
walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Kung walang pakikinig sa salita, walang pananampalataya. Kung walang biyaya, walang kaligtasan. Pero, kaya ng sinabi ng salita ng Diyos, dahil si Jesus ay muling nabuhay, may pag-asa ang lahat ng sumasampalataya. Yun po ang salita ng Diyos na nanggagaling sa ating mga binasa sa Ephesians 2:8 and 9, Romans 10:17, at Lucas 24:6 and 7. Kaya, sana po hindi kayo magsawang makinig sa akin. Hindi tayo magsawa sa makinig sa salita ng Diyos, na dahan-dahan po natin yung pag-aaralan, iisa-isahin natin, upang sa ganun ay matimo natin yan sa ating mga puso at sa ating isipan. Kaya tayo ay talagang maniwala na si Jesus lamang ang ating tagapagligtas at ating Panginoon. Yun lang po, at hanggang sa muli, at ang pagpapala ng Diyos ang sumainyo. Salamat po. Bye-bye.